Napuruhan din ng hagupit ng Bagyong Labuyo ang lungsod ng Santiago sa Isabela. Mahigit 100 pamilyang kinailangang ilikas habang magdamag na hinahagupit ng hangin at ulan ang kanilang kabuhayan at ari-arian. Nakatutok doon live si Isay Reyes. Isay! Mel, sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng kaunting ulan dito sa Santiago, Zambales, Santiago, Isabela. Bagamat hindi katulad kanina ay hindi tayo hinahagupit ng napakalakas na hangin. Habang umahagupit ang Bagyong Labuyo dito sa Santiago City, Isabela kaninang madaling araw, inabutan namin si Mang Gaudencio sa labas ng kanyang bahay. Nababasa ng ulan at tila ginaw na ginaw habang kasama ang ilan pang kapitbahay. Nailikas na raw nila ang mga pamilya sa mas ligtas na lugar pero di nila maiwan ang kanilang mga bahay. Yung mga ibang mga kasama, mga anak ko, dinala namin sa mga nakasafety bahay. Kami hindi namin maiwanan yung bahay namin dahil marami mga kasamantalang mga magnanakaw. Pagka nilipat, kinukuha na lang namin ulit. Pag ganito na umuulan, hindi ka ba natatakot? Ba't nandito pa kayo? Natatakot po. Alis ba kayo dito ngayon? Opo. Ang ibang residente, matapang na naglakad habang bumabayo ang bagyo. Kayo papunta, kuya? Sa San Andres po. Kanina pa kayo dito? Hindi pa nga po. Inabutan po kami. Hindi man bumaha, ramdam ang hangin na dala nila buyo. Walang tigil ng pagpaypay ang mga puno. Ang ilang sangang naputol, nagkalat sa kalsada. Nung paumaga, sinabayan na rin ito ng malakas na buhos ng ulan. Ramdam maging ang malakas na hangin. Nagkalat sa kalsada ang mga bumigay na puno at nagpahirap sa ilang sasakyan. Ang mga billboard maging mga tolda, itinumba ng bagyo. Sa palengke, walang nakapagtinda dahil natanggal ang mga estante. Kaya tinakpan na lang ng trapal ang mga paninda. Ang mga yero, natuklap. Pati ang mga bahay sa tabi ng bukid, apektado. Ang mga tanim na mais ngang ito, mistulang dinaanan ng malaking pison. Ilang pasahero rin ang stranded sa terminal ng mga bus dahil medyo natatagalan ang balik ng mga biyaheng galing ng Maynila. Papunta po kami sa Agustin. Dito lang muna kami, may standby. Ayon sa PDRRMC, sa buong lalawigan, kinailangang ilikas ang may mahigit 100 pamilya simula pa kagabi. Sa Santiago City, nagsilbing isa sa evacuation centers ang simbahang ito. Agad nabigyan ng relief goods ang mga residenteng apektado. Opo, dahil may bata po kasi kami. Malit po yung bahay namin. Nalipad po yung mga bubong. Dahil tolda lang po yung bubong namin. Bumalik yung iba, tinignan yung mga natira sa bahay nila, sa bubong nila. Ngayon, pina-inventory natin yung mga bubong na nasira, yung bilangin, i-quantify, para sa ganun mabigyan natin agad na immediate na pamalit. Mel, sa huling update naman ng PDRRMC ay nakabalik na raw sa kanilang mga bahay itong mga in-evacuate na mga residente ng buong lalawigan. Nagsisimula na silang magkumpuni muli ng kanilang mga tahanan. Pero abiso ng PDRRMC na kailangan muli nilang magpakawala ng tubig sa Magat Dam. Kaya paalala po doon sa mga nakatira malapit dito na magdoble ingat po sa posibilidad na tumaas ang level ng tubig sa ating mga tahanan. Mel, samantala naman, abiso rin sa atin na umabot na ng halos 200 milyong piso ang halaga ng mga nasalantang pananim dito naman sa buong lalawigan ng Isabela. Mel? So, ibig mo sabihin, Isay, hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapayuhan na magsibalikan sa kanilang mga tahanan yung mga naapektuhan dyan, Isay? Mel, simula ngayong hapon, bandang alas 5 yan ng hapon, nakakuha tayo ng update na pinayagan ng makabalik sa kanilang mga tahanan, yung mga residente. At dahil nga mahina naman na yung ulan dito, panaka-naka na lang yung nararanasan natin kanina. Pero doble ingat nga po dun sa mga nakatira malapit sa Magat Dam dahil baka raw tumaas yung level ng tubig doon. Mel? So pwedeng palikasin sila muli. Ganun ba yun, Isay? Yes, Mel, oo. May posibilidad na palikasin pa rin sila kaya't naka-heads up pa rin, nakahanda pa rin itong mga teams nga ng PDRRMC dito. Pero Mel, kasi nung mga nakaraang araw ay paunti-unti na talagang nagpapakawala ng tubig itong Magat Dam. Kaya controlled nila yung baha. In fact, simula nang bumayo nga itong si Bagyong Labuyo, kanina nga madaling araw ay isolated lamang yung baha na natala dito pero hindi gaanong mataas. Pero nga dahil daw malaki bigla yung pasok ng tubig dito sa Magat
Benguet Dam ay kailangan nila biglang maglabas ng mas malaki rin na tubig, Mel. Maraming salamat sa iyo, Isay Reyes.